Guys, welcome back to our YouTube channel. Happy Sunday to everybody! Ayan. So, ibahin naman po natin ang ating content this weekly vlog kasi every time naman you see my family at kung saan kami pumupunta are ng mga routine na ginagawa namin. But anyway, ginawa na namin yung last Saturday na masyal, kumain, nagkwentuhan, nagbanding, nag-movie. And this Sunday, nag-church pa rin kami and nag-lunch. And then si Mama back to na sa LA. So maybe next week na siya kasi it's Holy Week na. So this time, masayang-masaya ako kasi medyo napapalapit na po ang tag-init. Pero malamig pa rin sa labas. Actually, naka-heattech pa rin naman akong sando. Even though naka-t-shirt ako at naka-jacket ako kanina. But ito sa bahay naman talaga fully heater kahit mainit. So hindi ka nakaka-feel ng lamig talaga. So by the way, ang aking pong content right now is pasilip sa inyo ang small living room namin or bahay namin dito po sa Amerika, dito po sa California. Ayan. So dahil nga po kami ay nakatira sa isang apartment or tinatawag din po na townhouse, kumbaga, ay talaga namang gusto ko pong i-share sa inyo kung ano mga achievement and proud naming mag-asawa sa isa't isa. So, hindi po ganun kadali ang buhay sa Amerika and we're so proud for 2 years po talaga namin. Is best achievement na rin po ang makaupa ka sa ganitong kamamahal at makatira ka sa bansang ito na talagang sobrang proud na proud talaga ako sa asawa ko kasi talagang he built too much talaga. Sobrang proud talaga ako sa kanya kasi dumating ako ng Amerika na talagang wala man lang kahit ano sa aming bahay. But, you know, even though maipon ka, nakasave ka, hindi namin iniisip na ilabas yun or ibili agad. Nag-usap talaga kami na kailangan magtulungan tayo para makita natin yung paghihirap to build something even though hindi pa ito sa ating bahay. Ayan. So, marami din po nagtanong bakit hindi kami kumuha pa ng hulugan na bahay or pwede naming maging bahay talaga. Actually, nasa plano naman po yan. Mga bata pa naman po kami. And we're so happy dahil 2 years pa lang kami dito sa Amerika. Marami rin kami napatunayan at na-achieve namin mag-asawa. So, we're very proud. So, talagang naumpisahan po namin na mabuo ang aming bahay. Nasimula pong na-receive ko ang green card ko, nagtrabaho ako, nag-join kami mag-asawa. Talaga nagkaroon kami ng goal na by December, kahit papano ay maayos na ang ating bahay. At
mabait ang Diyos kasi talagang nabuo talaga po namin. Even though kaya naman na isang agwat na gastos, pero po kami syempre, hindi tayo lahat nagmamadali. Hindi natin kailangang i-compare mga sarili natin sa iba. Hindi natin kailangan, bakit si ganito may bahay, bakit si ganito? No, 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 no. Hindi ganun po siguro ang personality namin mag-asawa. Kaya very smooth and quiet lang din po naman talaga yung nangyayari. Syempre, nandun din talaga yung second plan na magkaroon kami ng sariling bahay, gal. Parang palaki ng palaki din naman po ang upas sa mga ganito at hindi naman din po biro. Pero syempre, sabi nga, they have a proper time, in God time, at darating po tayo dyan. At i-vlog ko yan, yung journey na yan, huwag kayong mag-alala, darating po tayo dyan. But anyway, gusto ko pong i-share sa inyo ang small living room namin. Alam nyo bang itong isang dream living room ko or house ko? Ayoko na masyadong malaki, ayoko na masyadong maliit. This one is tamang-tama lang para sa aming tatlo, even though may mga bisita, pwedeng-pwede lang. Kasi dito sa Amerika, hindi naman uso talaga yung bisita. So, I think Pilipino lang talaga ang gumagawa yan. Actually, some of my visitors, kapag sila ay dumarating, kagaya ng mga friends ko din na sina Emma, nagpupunta talaga sila sa hotel. Pumupunta sila dito para kumain, magbisita, but they cannot stay to sleep. But even though maganda talaga that you have extra room for emergency na meron talagang kamag-anak na talagang gusto mong tumira sa inyo. So dito sa Amerika, palakihan din ng bahay, paanuhan din. Pero sabi nga yung maintenance is very hard. Hindi birong gumastos dito, dollars talaga. So for us, siguro kung nagkakaroon kami ng sariling bahay, but gusto ng asawa ko talaga up and down. Pero sabi ko nga, tatanda tayo, mahirap yung ganun. So, under plan pa lang naman yan, mapag-uusapan pa siya. And very soon, pinagpe-pray at pinag-iipunan pa yung mga bagay na yan. For this time, ito talaga yung wish ko. Sa dami ring hinanap ng asawa ko kasi gusto niya nearest sa office niya or sa work niya. Itong bahay namin, very good from the church, hospital, sa mga groceries, sa mga shopping center or something. So, very good. Lesser sa pamasahe, lesser sa stress of traffic kasi marami na talaga na may sasakyan dito. But, very comfortable itong place namin kaya maraming papasyalan at hindi ka talaga maiinip. Even though sa mga work ko, nearest sa amin kaya nagmamatch talaga ang oras namin. So, hindi ako nahihirapan in my transportation. So, hindi kami makabili pa ng isang sasakyan or something kasi nga, sabi ng asawa ko, mahirap ang ipapark mo sa labas. Delikado pa rin. Hindi natin alam ang panahon ngayon. And maganda talaga, may sariling parking para safe yung sasakyan mo. Kanina nga yung aming kapitbahay, nasira yung salamin niya kasi sa labas niya pinapark. So, diba napakahirap, tapos problema na naman, even though you have insurance, iba pa din yung safe yung gamit mo para less stress din yung nasa isip mo. Safe din palagi. So, kanina pinakita ko sa inyo yung labas. Actually, may park, may garden, may swimming pool. At tuwing summer, dito talaga yung mga tao nag-jogging, nagsiswimming. Bibigyan kayo ng key or pwede kayo magsabi na mula maga hanggang 10 or 7 yung pool. Pwede kayo mag-invite ng friends. Pwede nyong i-remind. So, hindi naman ganun kahigpit. But, this place, mahigpit sila for 10 o'clock in the evening. Gusto nila may quiet time. Syempre yung by respect. Marunong magrespeto ang mga kapitbahay dito. Walang maingay na kapitbahay. Even though may mga parties, pero pagdating ng 9 until 10, very disciplined na, very quiet sila. And the security naman, para sa akin, okay naman. Maraming namang camera. At saka yung door namin, very safe. Kahit medyo matanda na at luma yung dating, pero safe yung aming pintuan. So for me, very comfortable naman talaga ako. So, sa gate din, sa baba, maraming gate dyan, tsaka may lock din. So, most of the time, yung naka-residence lang talaga dito ang pumapasok. And the management naman, kapag may mga problema ang bahay, gripo, ganyan, ay handa naman talaga silang mag-text at pumunta. Even though the renovations or something na gusto mong palitan sa bahay, ini-schedule lang at tutulungan kayo para ma-change ito. But anyway, gusto namin ipa-change yung bathtub namin, yung tub, yung gano'n namin, kasi almost 2 years na kami. But syempre, iba pa rin yung safety na sa nagpapapasok ka. So, ini-schedule pa rin namin yung mga ganong bagay. So, very quiet, kung maririnig ninyo. Kaya nag-stop din ako ng online selling kasi gusto ko rin by respect, para naman sa ganon, pare-pareho kayong may paggalang sa isa't isa. But magkakaibigan naman kami, magkakilala kami dito, so wala namang problema. Nagkukumustahan naman dito. Pero hindi kagaya sa Pilipinas, na pwede mong ubusin ng oras mong makichika sa kanila. Hindi po talaga. Walang ganon dito. So anyway,
Papakita ko lang sa inyo yung living room namin. Masaya ako before. Ito yung dati naming living room yan. Ayan. Natuwa kami kasi eksaktong December na buo talaga namin yung bahay. At nag-first Christmas kami dito at we have a first Christmas tree. Nakasama ang kapatid ng aking asawa at ang sister-in-law ko at pamangkin ko. Ito yung pictures namin. So, happy kami kasi talagang we pray to the Lord na pag-e-effortan namin talaga yung bahay sa tulong namin dalawa. So, proud ako sa asawa ko kasi talagang hindi kami nahirapan. At first ko dito sa Amerika, nakakuha agad kami ng bahay. Napagtulungan talaga namin. I-put yung mga gusto namin. Makulay akong tao kaya I consult my husband kung okay talaga yung mga i-decor ko. Hindi lang ako nag-decide, I ask to my husband. Even though aming anak or mami ko, tinatanong ko talaga sila kung okay siya. Siyempre, hindi naman ako ganun ka-perfect mag-design. This is my first time na magde-decorate ako ng sarili kong bahay at living room talaga namin. So, by respect, I respect to my husband kasi pareho kaming nakatira dito. At okay naman talaga niya. Okay naman sa kanya. And from Pinterest and Instagram, doon talaga ako nakakuha ng idea kung paano ko minimalist or i-decor ang aming bahay. I'm very colorful person kahit sa mga paninda ko, kahit sa pananamit ko. Masayahin kasi akong tao. So, ang dami rin nagregalo sa amin, no? Noong unang dating namin dito. So, nagtingin ako sa Pinterest, kinumbine ko na lang. At nagtagpo namang maganda ang kinalabasan. Kaya, I'm so thankful sa mga friends and office mate ng asawa ko. Dahil talagang sobrang ni-welcome nila talaga kami. Kahit yung mga panluto, kahit ano, buhay pa rin sila, ginagamit pa rin namin sila. Kaya, thank you so much guys talaga. So, every summer, winter, nagpapalit talaga kami ng cortina kasi kapag winter, kailangan medyo makapal-kapal yung cortina mo para lesser din yung lamig na pumapasok. So, yung ibang cortina ko, dahil nagpapasabay business ako, yung iba binibili, so nile-lesser ko na lang. Yung iba naman, kalimitan, pinapadala ko sa amin. Kasi yung mga kwarto namin sa Pilipinas, kahit napalitan na ng mga salamin or mga bintana, curtain pa rin yung ginagamit namin. So, natutuwa ang mami ko kasi ang gaganda talaga nila. So, hindi naman dito gamit na gamit talaga. Tapos, kahit yung mga pillowcase ko, yung iba, pinapadala ko rin sa Pilipinas. So, nagagamit siya. So, namomodern din namin yung mga ibang gamit sa Pilipinas para lesser gastos din. So, ako na naman ay nagmi-mix and match. And mahilig talaga ako mag-decorate ng bahay. Kahit simple lang yung bahay namin. Tuwang-tuwa akong linisin, i-organize. And even though in my Facebook, sinishare ko to, wala naman tong kung ano-ano or sabing pagayabang. Kung hindi, sinishare ko lang sa inyo na baka magkaroon ako ng, or makapag-share ako sa inyo ng idea kung paano talaga ako nag-aayos or paano ko minamahal talaga yung bahay namin. Even though asawa ko, if have enough of time, talagang yun na nagbabacuum, nag-aayos, na mag-aayos ng cortina, nagpapahid. So talagang tulungan kami, give and take talaga kami. Hindi na kami nagsiset ng time, alam na namin yung mga obligasyon namin sa loob ng aming bahay. So, umpisahan na natin na ipakita ko sa inyo ang living room and next time, ipapakita ko rin naman sa inyo ang small kitchen ko. I-half-half po natin. Ano, para naman po sa ganun, hindi ganun kabaan yung vlog natin. So, umpisahan na po natin. So, first, hindi dati ito yung chair naming yellow. Pero dahil na second love ko ang chair na yellow, I customized the chair. Ang ganda nito actually. Ayan siya. Super retro yung dating niya. And medyo, hindi naman siya ganun kamamahalin, but okay siya. And itong pillow ko, galing to sa Marshall. Medyo mahal din siya, but it's okay. Galing naman to with Korean shop. Ayan, ang ganda niya. This year ko lang to, iniba ko na rin yung aking pwesto dyan para minimalist na lang siya. Then this one naman, I buy this one in Marshall. Ayan, nag-sale yan. So napakaganda, it's Korean salamin or something. After that, I have this one, Orchid, na may gold. Kasi always touch of gold talaga ako. Parang for me, swerte yung ganon. So this one is artificial na halaman. So, hindi pa kami tapos magpagawa ng mga pictures, but I put all the pictures that we have, family ko and family ni Sweetie. And ito yung Lucky Charm namin na binili sa Chinatown. Ayan, ito yan. And we have a small, this one, it's a Korean plate. Ilalagyan namin ng key or coins. And this one is a cabinet for the shoes. Actually, ito nabili namin online in Amazon.
And this one is a Korean mantle. Nabili ko to sa Didis. So, then this one, excuse me, itong ilaw is from IKEA. Hindi pa kami nagbabago kasi galing pa yan sa old house ng aking asawa. So, sayang naman, tipid-tipid naman tayo, diba? So, maganda yung kinalabasan niya. Ayan. So, dyan kami nag-shoes or sometimes na ako nagko-coffee or nagbabasa. Very minimalist yung side na yan. And I'm so happy kasi maganda yung kinalabasan. I have a gray share din yan. So, minsan mix and match, pwede kong ipagpalit. So, very simple lang siya. So, next naman is, ito na tayo on my living room. This one is customized chair. Ayan, napakaganda niyan. Kasi sa loob niyan, ay pwedeng lagyan ng mga kung ano-ano. So, nilalagyan ko yan ng mga plastic or something. This one is coming from Marshall. Hindi ko siya sinasaksak kasi okay naman. And this one, ito yung mga gifts sa amin. And this one is coming from Marshall. Didis yata. And this one is coming from Didis din. Ayan. So, may gold na naman. So, I have one TV. Ayan. Medyo malaki siya. I don't know the inches. I forgot. And this one, ang aming TV rack na yan ay galing sa Walmart yata namin binili online. So, dahil galing ako ng Thailand, parang for me, from the elephant, is very lucky for me. And gold siya and touch of basket and native kasi it's Korean style nga ang gusto ko palagi. And this one is the lucky one. Lucky naman talaga itong bahay sa amin. And this one, I have the basket. This basket, pwede kong lagyan ng mga pillow. And I have this one na parang small, parang kumot lang. Para pag nilalamig kang manood, so you have it. And this one plant, hindi siya totoo. Ayan. Bili namin to sa Marshall. Medyo mahal ang bili ko dyan, but it's okay. Sabi ko, I grabbed the opportunity. And this one stand, I think bili ko to sa Walmart or Target. I don't know. Pero maganda siya. And this one, bili ko lang to sa Dollar Tree. Nagandahan ako siya. Pinatch ko lang ng very colorful. So, it's good. And our curtain right now, it's color yellow too. Medyo makapal yan at magka-summer na naman. So, okay siya. And may blinds kami sa kaya so, okay lang. This one, I buy to Didis. Ayan. So, nagkaka-white nga, pero aayusin pa daw yan kasi nga gawa ng pagpupukpo or sometimes. And this, my pillow is coming from Marshall. Actually, napakamahal ng pillow sa Marshall. But for me, it's okay. Yung iba naman, online na to kasi pillow na yan. Yung big share namin, actually, bili namin yan sa Amazon. So, Amazon ba or from IKEA? I don't know, I forgot it. But this one is very big. Kasya dyan ang 5. Yan. So, this table, ito, ay bili namin yan sa online din. And this one, nabanggit ko na sa Marshall yan lahat. Ayan. Everything is on. Ayoko na maglagay ng kahit ano, soon na lang. This one is minimalist lang para pwede ka maglagay ng pagkain, etc. Ganon din to mga pillow na to is from Marshall. And also this one, I don't know that online is IKEA or something, but online namin binili yung share na yan. This one pwedeng 4 or 3 pag malalaki kayo, but it's good. I have a new carpet every year. This is my 2nd year nagpalit. So, dahil hindi nga nilalabhan ng carpet dito, first vacuum lang. So, I think nabili ko to sa Ross. Yan. Yan lang. Tapos, I have this chair. Kasi extra for my sometimes decor lang. Nakita ko talaga yan sa Korean. Ng style. Napakaganda. It's customized also. Ito namang pillow galing yan sa Marshall. So, napakaganda. Pinag-combine ko siya dun sa yellow chair namin. And dito. And talagang gusto ko brown. Kasi our wood or aming tapakan is wood. So, nag-combine siya. So, yan yung very simple. Bakit ako may ganito? Kasi pag nanonood ako, minsan nilalamig ako pag nahiga. So, I have this one. And this slide is coming from IKEA yan. IKEA yan. So, punta na tayo dito sa aking Korean style. Ayan, gustong-gusto ko talaga to. All these decorations is idea in Pinterest with Korean. This one talaga hinanap ko siya at tamang-tama in Marshall may lumabas. Kasi sa Korea may ganyan. Sana magpiprint lang ako. But anyway, okay na siya na nabili ko. This one is coming from TJ Maxx. This one is coming from IKEA. This one is gift from my sister-in-law and brother-in-law with Wendy and Ding Dong.
Bandong. Ayan, papasko nila sa amin. And this one, buti nahanap ko kasi sa Korea ang daming ganyan. TJ Maxx din yan. Because TJ Maxx all around ng gusto nyo meron. This one is also TJ Maxx. Ayan, TJ Maxx yan. Ayan, super ganda. Nagpadala rin ako yan sa Pinas. So, dinecor na ng mommy ko. Also, this salamin is coming from Korean shop. Ang ganda niya. I love it. And this is Korean style din, but this is Indian something. Korean, ano ko rin. This one is coming from Target yata. Target and Marshall. And some of my books is here. And this book side, binili ko to sa Daiso. So, I have basket from Target. This one, I think, coming from TJ Maxx, I think so. Also, may basket para lahat ng mga papers or something namin dyan. This one is from Target din. So, this wood is coming from online lang siya. So, ang ganda niya. Diba? Very beautiful. Ito yung isang side na relax talaga ako. So, yan lang naman yung small living room namin. Yung door namin. Ayan. So, mabilis lang siyang linisin. And pahappy ako na rin sa inyong amin, kainan. Ito yung mga gift ng mga office mate ni Sweetie. So, kinopya ko lang yan sa Pinterest. Nag-combine naman. Ang ganda. Ang dami rin umorder yan sa akin. And nag-ayos lang ako ngayong for summer. Ayan, sa Korean kinopya. And Korean shop ko rin siya binili. So, very cute niya yan, diba? Then, my table. And Korean din to, sa Korean. Online lang namin to nabili. Ayan. But the table is actually customized namin. And the carpet is from IKEA. Ayan. So, ang ganda lang niya. Very simple lang. Combine. Watch namin white. Si Sweetie nagpili niya. So, yan lang naman po ang simple naming living room. Diba? Yan. So beautiful. This is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, yeah. We can still have fun for now. Guys, ayan na po. Tapos na po ang aming simpleng living room or small living room dito sa aming tahanan dito sa Amerika. We're so happy and proud kasi talaga ng kahit papano siya ay very organized, malinis, maayos, maganda. Ayan. So, nakaka-proud lang kasi, syempre, dahil nasa ibang bansa kayo, pero maayos yung tinitirahan ninyo. Even though sabi ko nga sa inyo na talagang kapag malinis yung tinitirahan ninyo, pagod kayo sa trabaho, pag-uwi kayo ng bahay, refreshing talaga yung pakiramdam na mararamdaman ninyo. Kasi dun sa Dubai at saka sa Thailand, magkakaiba din yung mga tinirahan ko dun. Even though sa Dubai naman talaga, okay yung tinirahan naming last, tapos accommodations yung tawag. So, free accommodations yun ng company. So, libre yun. So, parang yung kwarto lang talaga yung ginagalawan mo doon. Sa Thailand naman, it's mini condo siya, pero hindi kami masyado nag-invest ni Ruby ng mga gamit doon kasi nga, temporary lang naman din. Parang 2 years lang din yung inabot ko na nagturo or nag-work ako doon. So, dito naman sa Amerika, ito naman talaga ay aming tinitirhan na araw-araw. Kaya why not naman na bigyan natin ng konting palamuti at effort ang ating tahanan, diba? So, yan lang naman po ang masishare ko sa inyo sa munting tirahan namin dito sa Amerika. At I think next time po ay ipapasilip ko po sa inyo ang aming small kitchen kung nandun po ang aking mga collection. Syempre nag-start po tayo na walang gamit dito, kaya kapag may clearance or something na maganda, even though kahit hindi naman clearance at kaya naman sa budget, ay talagang ini-effortan namin mag-asawa. Sabi ko nga po sa inyo, kaming dalawa naman ay very nagko-consult sa isa't isa, nagsasabi ng idea, nagsasearch. Hindi naman kami basta bili ng bili or gastos ng gastos na i-decorate sa bahay. Syempre, nandun pa rin yung pagbabudget at nandun pa rin yung kung alam kung magagamit ba to or makakabuti sa loob ng bahay. Hindi pa rin tayo takaw mata to decorate sa ating bahay. At saka,
Yung iba namang nade-decorate ko, sabi ko nga sa inyo, dahil may pasabay business ako, kung hindi na papapunta sa bahay namin, or talagang nabebenta ko, so nababawi talaga. So kahit na nagpapalit kami ng design, pag ito'y pinost ko sa group chat, may bumibili talaga. So parang wala akong kalugi-lugi doon. So kaya time to time, nagpo-post talaga ako sa Facebook ko to update kasi para ma-order or kahit sa group chat namin. So, kasama na doon yung pag-organize, paglilinis, at doon ako natuto na mag-mix and match, lalo na doon sa binabasa ko kay Marie Kondo dahil mahilig nga ako sa mga Korean decorations. So, doon talaga ako nagkakaroon ng inspirasyon kaya isinishare ko to sa inyo. And syempre pag nagpo-post ako sa Facebook, para din makapag-share ako sa mga mamshi na kung paano mag-decorate ng mga minimalist na bahay. Hindi mo naman kailangan na mamahaling decor or maraming decor or laging updated na decor or bili-bili ka ng decor para maging maganda yung bahay mo. So, nasa talagang timing kung paano mo ayusin yung bahay ninyo. And for me naman, every taglamig or may event or summer, yan, talaga nagpapalit-palit kami and then inaayos talaga namin and mini-mix and match lang namin. So pag tayo na may natutong mag-mix and match, hindi natin ang kailangan ng bili or gastos ng gastos. So maraming paraan talaga paano maglinis, mag-organize at mag-decor ng ating tahanan. So yan lang naman talaga yung aming yung living room talaga namin. Kung makikita ninyo, very simple lang din talaga. Gustong-gusto ko tong chair na to para kasi tong Japanese chair na talagang pwede kang umupo dyan and even though tapos ka nang kumain sa dining nyo, pwede kang umupo dyan or pwede ka dyan mag-relax-relax. Tapos sometimes kapag ako'y nagpapak ng pasabay, umuupo ako dyan. So, may other optional. Parang may plan nga rin ako na gawin yan sa Pilipinas, sa Lucena, to renovate yung konti naming salas, i-modern type na minimalist. So, very soon, ipababudget natin yan time to time, no? Hindi naman nga natin kailangan palagi magmadali kasi on process tayo palagi sa ganyan. Make it list. Sabi ko nga sa inyo, i-list nyo, mag-diary kayo para lahat natutupad, naayos. Hindi yung nagmamadali or hindi yung naninilip tayo ng iba't iba or something. You never compare your life to anybody kasi may kanya-kanya nga po tayo. And for my basic experience naman po, sobrang blessed and thankful po kami dahil yung mga ganitong bagay po ay natutupad namin and utay-utay lang, step by step. Hindi naman natin kailangan magmadali. At kung magkaroon naman tayo talagang definitely budget at makahanap ng tamang bahay, why not po? Dahil talaga po ito sa Amerika ay very expensive, so talagang lahat pinag-iisipan, pinag-iipunan, pinagdadasal, pinaghahandaan para wala po tayong pagsisisi sa bandang huli. And for me, this is my best achievement namin mag-asawa dahil talagang we continue have a good life and alam mo yon na sustain namin kung anong buhay namin dito for 2 years. So very thankful na kami talaga doon at very blessed na kami. Ayan. So sana po nagkaroon kayo ng idea how to decorate your minimalist house kahit maliit o malaki yan. As long as malinis, organized, ay ang sarap tingnan. Lalo na if you are busy outside at pag uwi mo, marerefresh yung mind mo and for sure, ay happy life yung mararamdaman. Ayan. So guys, sana po ay kayo ay natuwa sa aking pagsilip sa aking small living room. Sa susunod naman po, try po natin sa small kitchen ko. Pero sabi nga, sometimes you need a privacy. But for me, I'm so love to share. Wala namang halong kung ano-ano ito, kundi sharing nyo guys kung ano talaga yung buhay namin dito or iniikutan namin dito sa Amerika para naman sa ganun ay most updated. At sabi ko nga sa inyo na itong aking vlog ay small diary ko or digital diary ko or saving memories na mali mo in time na pagkaloob na makalipat na kami ng bahay ito sa Amerika, ay talaga namang na-vlog ko kung ano or saan kami nagsimula. So, ang sarap sa pakiramdang balik-balikan. So, tayo lagi nagsisimula step by step. Hindi natin kailangan maghabol or mag-compare ng ibang buhay kasi magkakaiba po tayo. Time will come, diba? No rush. Talagang darating tayo dyan. In proper time, in God times, at saka in right time ba yun? Ang dami ko na namang sinasabi. But guys, thank you for watching our vlog. Sana po nag-enjoy kayo. And nakapag-share ako ngayong Sunday sa inyo ng relaxations na mapanood nyo ang small living room namin. So guys, thank you for watching my vlog. Makita po ulit tayo for this
week kung ano naman pong ma-share ko sa inyo. Happy weekends everybody! Stay safe, stay healthy, and God bless. And see you again in my next vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. And I love you guys, and see you again in my next vlog. Bye!